Yo, what's up mga Kadoy TV Sports? Welcome back dito sa ating channel. Doy TV Sports lamang po ang ating pag-uusapan, nandyan na. Pero bago po yan, mabilis lang. Ako po na yung mag-thank you sa inyo, mga followers at subscribers na lagi po naka-like dito sa ating video. At as usual po, kung nagustuhan nyo muli, pasuyo na lang ako ng like button na yan. Makakatulong po yan to reach other Barangay Ginebra fans at iba pa mga fans na hindi po nararating ng channel na ito. At sa mga hindi pa po followers and subscribers, pasuyo na lang ako niyan. Like and follow na lang. Okay? Okay. So baka po magtampo ang ibang mga hindi fan ng Ginebra. Open din po tayo of course sa mga hindi fans ng Ginebra. So, katulad po ni Blue Cat, TNT yan. Diba? Okay. So dito na tayo. Game 4. Nakita nyo naman po ang tanong natin dyan. Okay. Ito pang si Holt, magpapatuloy o mag-off night na naman siya. Okay? O kaya, dito po sa TNT, ano ang diskarte nila para po makabalik dito, makatabla ulit sa Game 4? Okay, so, may nagsabi po na vlogger, no, na ang missing piece daw po dyan, if I heard it right, sabi niya, former face of Ginebra na si Scotty. Teka sandali, he's still the face of Ginebra, no? Nagkataon lamang na rising star si RJ. Di po ba? Ikaw naman advance ka masyado, pinalitan mo na. Kaagad-agad. So hindi pa. Okay, at mali, hindi siya missing piece dyan. Kasi nga tatlo sila na nasa under monitoring status ng TND. Di ba nga, pag dino-double team na si RJ, nalagyan na nga ng malaki. Tapos, itong si Thompson, alam naman natin, kapag yan nakawala, he will do everything, di ba? Tapos ito pa, number 1 na si Brownlee dyan sa kanilang monitoring. So, paano naging missing yun? Hindi. He's a threat. Okay, ngayon, sinabi ko sa bago ang Game 3, ang missing dyan si Stephen Holt. Kasi nga, siya yung hindi halos umi-score di ba? So sabi ko, pag pumutok si Holt, siguradong hirap ang TNT dito. At yun nga yung nangyari. 23 points para kay Holt. Ngayon ang tanong, is he going to sustain that? Or paano niya masusustain yan? Diba? For sure, ang iisipin dito ng tao yung consistency. Kaya alam ko, nasa mindset niya na rin yan. And do you watch how we answer yung interview sa kanya? He don't bother sa mga sinasabi ng mga tao. Sabi nga niya, the coach and his teammates know his worth. Okay? So he's very confident. Kaya nga nung game 3, ang alam kong nangyari dyan, siguro binigyan na siya ng license ni Coach Tim. Ibaba mo ang bola. No? Do what you can. Kita niyo, di ba? Off the dribble, 3-point shot. At kada open, no hesitation, bato agad ng 3-point shot. So, I'm expecting him to do the same here in Game 4. Yun nga lang, hirap na dito ang TNT if Holt play in the same level ng Game 3. Bakit? Pero mo, hirap ka nang mag-assign ng tao kay RJ. Partida, hindi pa pumutok si RJ niya kasi nga matindi ang depensa sa kanya. Paano kung gawin to ni Holt? Di mapapakawalan ng bahagya itong si RJ. At tilak yan, may Thompson pa na paikot-ikot lang. Hindi siya kailangan mag-isolate He can do plays for himself or he let the game come to him. Diba? So yun po yung aking observation dito kay Thompson na hindi po missing sa serye. Dito tayo sa TNT. Well, they doing all they can on the defensive area, yun na nga po, nilagyan ng malaking tao si RJ and they continue to do that, naging successful sila ng Game 3 pero Holt, you know what happened, di ba? So ngayon, ang nakikita kong gagawin nila dyan, I'm sure tatauhan na po ng import si Justin, nobody can match Justin sa post. Sino? Kung malaki yan, iiwanan niya lang yan dahil mas mabilis siya. So, the import need to be guarded. Yan po ang expectation ko dyan. At nakita po nila, that they can trap Ginebra, At pag nagawa nila yan, pababawasan po yung shot clock, para po sa execution ng Ginebra. Then, of course, Ginebra already knew that, Kaya po, ang ganda na itong panoorin itong game 4 dahil it's
like a chess match po talaga, di po ba? It depends on what the team will do. They will react. Parang push button 1 and 2. They will do this. We go to number 2. Diba? May binabanggit ng triangle 1 and 2. Diba? Yung ginagawa ni RJ. Nakita po natin. Iba. Diba? Sobrang iba po. Yung galawan ng Hinebra nung game 3. Okay? Kaya po talagang it's really exciting to watch, no? Pag nagka-clash itong TNT at yung Hinebra, dahil alam natin na laging may bala, no? Laging merong bagong idea itong mga coaches nila. Okay? Yung pag ganyan-ganyan ni Chat Reyes, no? Tapos bandang uli sasabihin niya he's praising or he praised the officials. Is a part of the game yan, part of the strategy yan, I do believe, no? Okay. So, yun po, no? Sa tingin ko, yan ang gagawin ng TNT, di ba? At sa Hinebra naman, they will did what they done in game 3. Insert Holt, not just on the defensive situation, but in offense. Predictions sa next content na po. Shoutout na po tayo. Alright, dito po tayo kay RD Crew. Doy, ba't hindi pa umalis sa PBA ang panay reklamo sa referee? Ang mga team, Doy, ipaabot mo sa PBA na aalis na ang mga independent team. Wala naman silang plano kaya nga po, lagi natin tinatopic sila dito. No? Lagi natin sinasabi, ibenta nyo na yung mga team nyo na yan, di ba? Kaso po, di po natin on the business perspective, nahirap na lang po kasi minsan magsalita. Pero the teams like yung lagi ko nababanggit, I will keep on telling these people na ibang team na lang. Please, spenta nyo na yung franchise nyo. Okay, hold game lang, wala na hold niya. Ano po ibig sabihin, Fernando Cruz, no? Ano po to? Chris Clay Madahe. Idol to, hindi ako masaya sa ginawa ni Stephen Holt. Naglupasay sa galit. Yan po, no? Gerald Castillo, kinausap siguro yan si Holt kasi kakaiba kilos siya kahapon. Parang kiti-kiti. Alam nyo po kung ano yun po yung interview ni Coach Tim Cone na para sa kanya, Holt is doing well. Diba? He's playing well. Very well. Di po ba? Kaya nga, diba, sabi niya, kung titignan niyo siya in the scoring perspective, talagang yun ang maiisip niyo eh. Nasabi niya pa nga sa mga nag-iisip nun, you don't know how to watch basketball. Parang ganon, no? Yung sinabi ni Coach Tim Cone. Pero sa kanya kasi, yun na nga, yung lagi natin sinasabi dito, meron siyang role na ginagampanan. Ang atin lang, medyo na-criticize po natin si Holt kasi nga, off-tana cut loose, di po ba? Off-tana got 31 points. So, ano yung great game na nakita natin doon? Nung game 1, hindi na natin napansin kasi off-tana, nabantayan ng gusto eh. Pero nung game 2 kasi pumutok si off-tana tapos siya hindi umisko. So, yun po yun. Di ba ba? Bon Ryan Cantor, dapat ganun ulit ang laro ng Jenkins. Marlene, ayan, nasagot ko na po yan sa Reels, yung inyong tanong ha. Game, yan po, yung mga bigayan na yan, yung mga pinapaabot ng Game 7, di po kami uto-uto. No? Yan po mga tira sa labas na pumapasok, hindi naman po yan binabacuum siguro. No? Kung sino po may magandang shooting dito, siya talaga yung mananalo. Di po ba? Parang nangyari, sabi ko nga, nung Game 1, yung analysis ko, kung hindi yan ang shooting na Hinebra sa susunod, or kung hindi yun ang shooting nila nung Game 1, posible silang natalo dito. No, natalo sila doon sa Game 1. Pero dahil maganda nga ang shooting nila, Game 1 and 3, sila yung nanalo. Diba yung TNT, nakita nyo naman, bumibitaw si Optana kahit libre, hindi pumapasok eh. O diba? Don't tell me may harang yung ring nila. So, diba, it doesn't make sense, no? Yung mga claim na nagpapa, ng sales ng ticket or kung TV ratings, no? Hindi po ako naniniwala yan. Hinebra pa rin daw, Enrique Gisaga. Hugo Francis bumagat.
Si Holt kasi, Boss Doy, may depensa ang assignment. Yes, nabanggit na po natin yan sa mga nakaraang vlogs natin. No? Rodrigo Sofronio, no? Stephen Holt naging Stephen Curry. Congratulations. Yes. Alma Dagar, good morning, sir. Congrats sa Jinkings. Iyak na naman si Chatres. Lumod yun dahil character lang po yan ni Coach At sabi ko nga, part of strategy, no? Lahat naman ng mga body languages nila dyan, mga sinasabit ginagawa nila, di ba ba? Tuloy-tuloy na yan, Holt. Natataka na ng NSD, Carlito Bolima, Rodriguez, Bosdoy, asahan at ilista mo na 2 straight win gagawin ng Hinebra. Let's see, sir, ha? Okay. Willie Bardayo, good morning. Congrats na po sa Hinebra. Di na talaga pinalapit ng TNT. They know what they have to do. Diba? Sabi nga nung game 1, they need to figure out yung adjustment na gagawin nila, 'di ba, sa mga mistakes na nangyari ng game 1. At muntik nang maulit yun ng game 2, pero they know what to do already, 'di ba? 'Di ba? So yan po yung sinasabi kong development sa laro no? At yun nga, napanood po natin, nasaksihan po natin. Andresito Alantason, Holt inilabas yung tunay na niyang shooting ability. So, Ricardo Cabato, matindi rin ang ginawa ni Scottie, triple-double ang lupit. Yun na nga, 'di ba? So, si Scottie, hindi siya missing dito. Nung game 2, na foul trouble di ba? Dahil nga po nung ginawa yung TNT, talaga medyo na-surprise din siguro doon yung Hinebra, di po ba? So, kung ang foul mo, nandiyan ka na sa malapit sa limit, di po ba? Or marami ka ng foul, at kung struggling ka pa, di ba? But then again, sa series na to, hindi siya struggling. Deadly pa rin po siya pag naiiwanan mo. Minerva Nimba, hello Doy TV, lumabas na talaga si Incredible Holt. Nakaasahan po natin yan sa Game 4. Sana ganyan palaro ni Holt sa Merkules. Yan po yung sinasabi natin ngayon, sir. Okay, shoutout po kay Vincent Nava, shoutout po kay Sir Archie Makirang, at kay Joseph Ineda, at kay Ma'am Irene Kiles na nagbabalik ulit sa comment section. So yun lang po muna ang ating mga shoutout. Ang ating topic for today, magbabalik po tayo sa ating prediction at ito lamang po ang ating channel, Doy TV Sports. Muli, maraming salamat po sa patuloy niyo pong panonood. Salamat po sa panonood. Subscribe na para sa mga susunod na basketball at boxing videos.